Kataganang Buhay, Mayo 2025. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong minamahal kita. Dinala tayo ng huling kabanata ng mabuting balita ayon kay Juan sa Galilea, kung saan si Pedro, Juan at ang iba pang mga alagad ay bumalik sa kanilang trabaho bilang mangingisda. Buong magdamag sila sa lawa ng Tiberias, ngunit sa kasamaang palad, hindi nagbunga ang kanilang pagsisikap. Ang Panginoon na muling nabuhay ay nagpakita sa kanila sa ikatlong pagkakataon at hinikayat silang ihagis muli ang kanilang mga lambat. At sa pagkakataong ito, nakahuli sila ng maraming isda. Inaanyayahan sila ng Panginoon na samahan siya sa dalampasigan at ibahagi ang kanilang pagkain. Ngunit kahit nakilala siya ni Pedro at ng iba pang alagad, hindi sila nangahas na makipag-usap sa kanya. Si Jesus ang gumawa ng unang hakbang at nagbigay kay Pedro ng isang mahirap na tanong. Simon, na anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Taimtim ang tono ng pananalita ni Jesus habang patuloy na hiniling ng 3 beses kay Pedro na pangalagaan ang kanyang mga tupa. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong minamahal kita. Gayunpaman, alam ni Pedro na ipinagkanulo niya ang Panginoon at ang alaala ng kalunos-lunos na karansang ito ay humahadlang sa kanya na magbigay ng positibong sagot sa tanong ni Jesus. Mapagpakumbaba siyang tumugon, alam mong minamahal kita. Habang sila'y nag-uusap, hindi nagkaroon ng sama ng loob si Jesus kay Pedro dahil sa pagkakanulo nito, ni hindi niya binanggit ang mga pagkakamaling nagawa ni Pedro. Lumapit si Jesus sa paraang mapapagaan ang loob ni Pedro at ang pakikipagkaibigan ni Jesus ang nagpagaling sa kanyang pusong nagdurusa. Ang tanging hiling niya ay muling buuin ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Tumugon si Pedro sa pamamagitan ng pagpapakita hindi lamang sa kamalayan sa kanyang kahinaan, kundi pati na rin ng walang hanggang pagtitiwala sa mapagtanggap na pagmamahal ng kanyang guro at Panginoon. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong minamahal kita. Ito rin ang tinanong ni Jesus sa bawat isa sa atin. Mahal mo ba ako? Gusto mo ba akong maging kaibigan? Alam niya ang lahat. Alam niya ang mga kaloob na natanggap natin mula sa Kanya. At alam niya ang ating mga kahinaan at sugat na maaaring sariwat hindi pa humihilom sa kaloob-looban natin. Ngunit pinapanibago niya ang kanyang pagtitiwala, hindi sa ating mga kalakasan, kundi sa ating pakikipagkaibigan sa Kanya. Ang pagkakaibang ito ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Pedro upang magpatotoo sa kanyang pagmamahal kay Jesus hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay. Lahat tayo nakakaranas ng mga sandali ng kahinaan, pagkadismaya at panghihina ng loob, kagipitan, mga kasakitan na pangyayari, karamdaman, kamatayan, pagsubok, mga hindi pagkakaunawaan, tukso at kabiguan. Kapag sa tingin ng tao hindi niya malampasan ang ilang hamon na pisikal o espiritual, at umaasa na lang siya sa kanyang sariling lakas, napipilitan siyang magtiwala sa Diyos at namamagitan ng Diyos dahil naaakit siya sa pagtitiwalang ito. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na tila mas makapangyarihan dahil ang mga ito'y nagmumula sa kamalayang tayo'y maliit at walang kakayahan. Araw-araw maaari tayong magpakatotoo sa harap ng Diyos at hingin ang kanyang nakapagpapagaling na pakikipagkaibigan.
Sa ganitong nagtitiwalang paghahabilin ng sarili sa kanyang awa, maaari tayong bumalik sa malapit na ugnayan natin sa Panginoon at ipagpatuloy ang ating paglalakbay kasama siya. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong minamahal kita. Itong kataganang buhay ay maaari ring maging isang personal na panalangin habang kinikilala natin ng hangganan ng ating lakas, ngunit nagtitiwala sa Diyos at nagpapasalamat sa Kanya para sa lahat ng mga tanda ng Kanyang pag-ibig. Mahal kita dahil pumasok ka sa buhay ko higit pa sa hangin sa aking baga, higit pa sa dugo sa aking mga ugat. Pumasok ka kung saan walang makapasok, noong walang makatulong sa akin, noong walang makapag-aliw sa akin. Gawin mong makapagpasalamat ako sa iyo kahit kaunti sa panahong natitira sa akin, para sa pag-ibig na ito na ibinuhos mo sa akin at pinilit akong sabihin sa iyo na mahal kita. Maaari nating sundin ang estilo ng pagmamahal ni Jesus sa ating mga ugnayan sa pamilya, lipunan at simbahan. Minahal ni Jesus ang lahat. Siya ang unang nagmahal at naghugas ng paa ng ating mga kapatid. Ang lahat ng may kababaang loob at pagtitiyaga na hindi nang huhusga, bukas sa paghingi at pagtanggap ng kapatawaran, lalo't higit sa pinakamaliit at pinakamahina. Sa paggawa nito, matututo tayong tanggapin ang isa't isa na nauunawaan kung paano magkaagapay na maglakbay sa buhay.